hanggang ngayon. Actually, under the Visiting Forces Agreement, meron lang pong provision doon sa kanila na kung nahatulan po yan ng guilty, pwede po siya mag-serve ng sentence niya in the country of origin. So for example, nangyari sa kanya, guilty po siya, natulan po siyang guilty dito, panghabang buhay yata siyang ikukulong, then he will serve his sentence, he can serve his sentence doon sa Estados Unidos na hanggang ngayon nakakulong pa po siya doon. I'm not mistaken. Mga kailangan po ito ng dalawang tratado. violations na po. Kaya Weng, gusto ko lang i-point out, dalawa lang pong violations ang nakikita ko, naalala ko doon sa VSA. So, in 25 years, that is not so bad. Pero yung katumbas naman po niyan ay napakagandang interoperability, training ng ating armed forces, at handa po tayo. Kung may mangyaring kung ano pa mga emergencies, no? Wartime and peacetime emergencies katulad ng mga kalamidad na tatama sa ating bansa. Ready po tayo dahil sa training na ginagawa po natin sa Estados Unidos. And ngayon po, kasama na po ang Japan. Okay, mga kailangan po ito ng tratado at Senado at lamang ang mag-aaproba nito. Tama po yan, Ma'am Weng. At nag-usap-usap po kami sa mayorya, at least I can only speak for the majority. Opo. We'll hopefully be able to get over 16 votes. Mas sobrang 16, baka 18 to 20 votes, I'm sure makakuha po tayo. Nakikinita ako na Senate President ang magiging reaksyon ng China rito. Binuo ito para Laban sa China. Para laban ho sa kanila. Ganon din ba ang inyong paniniwala? Hindi naman. Baka nahihitan po sila. Paano naman tayo makipag-training sa kanila? Binubunggo po tayo sa West Philippines. Binubuli mo tayo Bakit? Na magkaroon din sa kanila. Problema, binubuli tayo. Kaya ayaw natin sa kanila. Kung sakaling magkaroon ng alok, tatanggapin ba natin? Yung sinabi ko po, gusto natin silang mahalin. Napakahirap naman. Mahirap sila mahalin. Mahirap mahalin. Mahalin. Opo. Senate President, salamat sa oras mo. Sir, thank you ha. Next time po Maraming ulit. salamat. Joel Weng, God bless you all. God bless you too. Thank you. Si Senate President Juan Miguel Zubiri. Ano naman ngayon kung talagang binuo natin to laban sa kanila? Kailangan po namin ng kaalyado laban sa inyo Wala naman kaming kakayahan na i-beef up yung aming mga equipment. Correct. Di hanap kami ng kaalyado na mas malakas, di ba? Ikaw mag-isa ka. Marami kami. Talaga sa inyo po yun nakatuon. Ang oras natin, mga kapuso, alas 8:22. Magbibigay dalan tayo sa ilang mga Flash palay. report. Super Radio DZWB Last Report. Grabe to. 4 katao mga kapuso patay sa aksidente sa Marcos Highway sa Antipolo Diyos ko, City. anong nangyari? Mark Makalalad. Mark. 4 ang nasawi sa aksidente sa Marcos Highway sa ulat mula kay Antipolo Police Chief Police Colonel Ryan Monongdo. Naganap ang aksidente pasado alas 5 ng umaga kanina kung saan isang kotse ang bumangga sa isang truck. Sarap ito ng Shell gas station sa sakop ng Barangay Mayamot. Hihinalang mabilis ang patakbo ng kotse na bumangga sa likod ng truck. Sa lakas ng impact ay pumailalim ang kotse sa truck. Pawang mga kabataan ang mga nasawi na lahat ay lalaki. Inaalam pa ang pagkakalanlan ng mga nasawi. Sa ngayon, mabigat o sobrang bigat. Pumasok, Mark, doon sa nakita naming larawan dito, Yung pinadala pinakahood, mo. no? Pumasok yung buong bunganga ng sasakyan. Oo, at dahil nga daw yan sa mabilis na pagpapatakbo doon sa kotse, no, at may sakay nga na 4 na lahat yan ay naisakay na nga sa cadaver bag na balot na yung mga biktima at ipapalam sa kanilang mga kaanak, no, yung kanilang Ilang taon ito sinapit. mga kabataang ito? Wala pang nabibigay sa atin pero ang nabanggit lang sa atin ng Hepe ng Antipolo, mga kabataan Oo. Sa ngayon, dahil sa aksidente yan, mabigat ang trapiko sa Marcos Highway westbound going to Bao dahil sa nangyari. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Alright, yan naman inaasahan din, Weng, ang pagbabalik ng Metro Manila ng ating mga kababayan na nagbakasyon sa labas mga probinsya. Sa probinsya. So kung meron man mga development sa traffic doon sa ating mga lagusan dito, NLEX, SLEX, abangan nyo po yan mga kapuso sa ating pagbabalik. Ang oras natin, alas 8:24, radyo na. TV pa. Cortesia na. Disiplina pa.